Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ayon kay San Mateo, ang rurok ng kasaysayan ng Israel ay ang pagsilang ng Mesiyas. Kay Jesus natupad at nagkaroon ng kahulugan ang kasaysayang ito. Pumasok si Jesus sa masalimuot na kwento ng mga tao. Nawa matutunan din nating pahalagahan ang ating kasaysayan bilang mga taong naglalakbay sa lupa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin
ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo iyong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahanginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Fuertes sa daigdig ay kakalat. Nawa yoong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.
ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesu Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Bus. At naging anak naman ni Bus kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat at si Hosafat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesu Kristo. Kung papansinin po natin, kahapon, unang araw, ang sabi po sa pagbabasa natin, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ngayon naman, ang simula ng mabuting balita ayon kay San Mateo.
So may 4 na ebanghelyo tayong ginagamit. Okay po ba tayo? So 4 gospel po yan na nagkikwento tungkol sa pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo. At yan ay nagsisimula, kumbaga sabi ko nga, no, sa pagsisimula ng pelikula, ito agad yung senaryo. Kaya nga kahapon, ginamit natin yung Ebanghelyo ni San Juan at doon ay pinakilala, no, sinasabi na ginagawa ko lamang kung ano ang ipinagagawa sa akin ng Ama. So yung pagka-Diyos ni Kristo ang tinutukan ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya yung simula, yung relasyon agad ni Jesus sa Diyos Ama. So yung kanyang divinity. Pagka-Diyos. Sabihin nyo nga po, pagka-Diyos. Yan. So ngayon naman, yung pagkatao ni Kristo. Sa pananampalataya natin, tandaan nyo, hindi half-breed si Kristo, Hindi kalahating tao, hindi kalahating Diyos. Kundi 100% Diyos, 100% na tao si Kristo. Okay po? Yan. Kaya ngayon, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinapakilala sa atin yung pinanggalingang lahi ni Kristo para ma-establish yung kanyang pagiging tao. Kaya yung genealogy, ipinahayag. Kaya nga, ang simula ng pahayag ni San Mateo, yung lahing pinagmulan o angkan na pinagmulan ni Kristo. Mahalaga yon na dapat nating mas makita dahil lahat ng ito ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng kwento ng kaligtasang ibinibigay o inihanda ng Diyos para sa tao. Di ko alam kung anong maaalala ninyong mga pangalan na naririto, no? Pero pangalawang araw pa lang tayo, kaya humanda kayo sa 3 araw, Tandaan natin ng mabuti, no? Pero minsan akala natin, ano bang kinaugnayan nito? No? Bakit pa kailangan banggitin yung mga pangalan ni ilang lahi? 14th generation, another 14th generation, another 14th generation. Ilan yon? 14 plus 14 plus 14, 42. Nasalin lahi bago natapos kay Kristo na ang kanyang mga magulang si Maria at si Jose na nandoon na sa Belen. Binabaha na, inuulan na, kaya naka-raincoat. Pero tuloy, no? Sa kanila, uli nating narinig, pangalan ni Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Hesus Kristo. Okay, tingnan natin ulit. Bawat pangalan na binanggit, may kanya-kanyang naging kalakasan, may kanya-kanyang mga naging kasalanan at kahinaan. Pero hindi binura sa kasaysayan. Naiintindihan po ba? Hindi tinanggal, hindi binura sa kasaysayan kahit na nagdulot sila ng malaking iskandalo sa lahing pinagmulan o pagmumulan ni Kristo. Pinili pa rin yan. Yan. So maganda siguro, no, sa pagkakataong ito, mapagnilayan din natin, alam mo ba kung saan ka nagmula? Sa anong pinanggalingan mo? Sige, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Baka may lahing Shih Tzu, Bulldog, no? Meron ba? Kasi yung asal, di ba? Yung asal, tao yan. Bakit parang iba yung asal? Hindi asal tao. Pero hanggang saan? Halimbawa lang, hanggang saan ang kaya mong balikan na lahing pinagmulan mo? Sige nga. Wala. Hanggang lolo't lola lang. Yung tatay at nanay ng lolo at lola mo, kilala mo pa ba? O kaya, naipakilala ba sa iyo? Kayo pong mga matatanda na dito, alam ba ng inyong mga anak o ng inyong mga apo
ang kwento ninyong dalawang mag-asawa? Alam ba nila ang kwento ng nanay sa side niya at sa side ng tatay? Alam ba nila? O talagang minsan sinasabi natin na huwag na natin pag-usapan yan. Ayokong maalala yan. Kaya tuloy, hindi nagiging buo at malinaw sa atin ang ating mga identity. Kaya marami sa atin confused na. Pati sa pagkakakilanlan sa sarili, hindi maipakilala ng buo. Sino nga ba ako? Kasi nga, hindi natin alam ang ating pinagmulan, ang ating pinag-ugatan. Dito pa lang, pinapakilala. Mahalaga ang pinanggalingan natin. Kung sakasakali lang po, no, na hindi maganda ang kwento ng inyong pamilyang pinagmulan, kung sakali lang, no, sana naman hindi pa huli ang lahat o mahuli ang lahat. Balikan mo. Yung iba sa atin, mayroong tinatawag na hindi yung unwanted na pinagbuntis, yung ayaw kang ipanganak. Ayaw ng nanay at tatay mong ipanganak ka, pero binuhay ka ng Diyos. Pag hindi mo nalaman, bakit nila naisip yon? Bakit nila binalak yon? Minsan pag hindi mo nalaman yung kwento, hindi mo maunawaan kung ano yung pinanggagalingan mo, kung bakit ka ganyan. Kung magpapatuloy tayong magkakalimutan o magtatakwilan dahil meron silang mga nagawang mali o nagdulot ng masasakit sa iyo, hindi ka mabubuo. At minsan, pinapasa lang natin yung mga sama ng loob natin sa pagtayo po ay nagkaroon naman ng sarili nating pamilya. Kasi yung minsan, yung ayaw na ayaw mong ugali, halimbawa, yung naranasan mo sa pamilya, ayaw na ayaw mo ng ugali nila. Pag nakikita mo yung ugaling ito either sa anak mo o sa asawa mo, doon nagsisimulang magbanggaan na hindi naman maintindihan. Bakit galit na galit ka? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Hoy, naintindihan ba? Di ba? Na maganda kasi sa panahong ito, di ba? Maganda yung panahon ng Pasko, diyan nakikita-kita tayo. Yung panahon ng Pasko, nagkaka-reunion tayo. Ang problema lang, pag panahon ng pagkikita-kita, nagre-reunion, nag-uungkatan ng mga masasakit na karanasan na para bang matapos ang ilang taong lumipas, wala ka pang natututunan. Dala-dala mo pa rin. Kaya kapag dumarating na, ayan na, magkukumpulan na mga tito-tita, lalo na yung mga tita-tita, magkukumpulan. Di ba yan yung anak ni ano? Di ba yung nanay niyan? Di ba? Ano? Mukhang ganyan ang ginagawa niyo. Kaya yung mga kabataan ay ayaw na magpakita sa inyo. Sa tuloy, hindi nalalaman. May tamang paraan na, alam mo ba yung tatay mo, di ba? O ano nangyari dyan? Kasi ngayon hindi napapansinan yung mag-ama. Pero kung malalaman ng anak ang pinanggalingan ng tatay, maaring maunawaan niya, bakit siya naghihigpit? Pinipili na lang natin, wag mag-usap, magkanya-kanya na lang tayo. Pag nagkita naman, magsusuntukan lang. Dahil mga lasing na, pag nag-reunion. Pero ngayon, babalik ko, hanggang saan yung kaya mong balikan na kwento? Alam mo ba ang kwento kung ilan ang kapatid ng nanay mo? Ilan ang kapatid ng tatay mo? O baka may kapatid pa siya sa labas? May kapatid pa siya sa loob? Sa gilid? Sa likod? Ilan ba? Kasi dalawa lang naman, no? Alam mo, binuhay ka ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos, isinilang tayo sa mundong ito sa pag-asa na pipiliin natin kung ano ang tama at mabuti. Dalawa lang yan. Ulitin mo ang pagkakamali ng nakalipas
o itama mo ang pagkakamali na nakalipas? So, nasaan ka dyan? Minsan, galit na galit ka sa tatay mo o sa nanay mo kasi nagkapamilya ng iba. Galit na galit ka, hindi mo maintindihan yung tatay mo, bakit nagbumuo ng pamilya? Bakit nang buntis? O tingnan mo ikaw ngayon, nakailang babae ka na. Pero galit na galit ka doon, pero ngayon ikaw naman, kung hindi man yung babae ang gumagawa ng pagkakamali ng nakalipas. Pero yun nga po, no? Lahat ay bahagi ng kung ano ka ngayon at kung sino ka ngayon. Pero ang malinaw lang, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon na itama at muling makabalik sa direksyon. Kasi may daan tayong tinatahak, medyo lumihis, nawala, pero ang Diyos gumagawa ng paraan para makabalik tayo sa isang direksyon. Ikaw sana yon. Pero okay, medyo nagkamali din yung susunod na henerasyon. Kung mapapansin nyo sa bilen natin, wala pa kasi yung picture ni Mayor Isko at ni Congressman no? Congressman Valeriano. Pero ang nando doon, yung President at Vice President. Kasi kailangan natin ipagdasal yan Kasi either buti na lang yung tarpaulin nila, malaking tulong, nakakatulong kahit papaano ang tarpaulin para matakpan yung mga butas ng bubong ng bahay. No? Parang at least may tulong na nagagawa yung dalawa. No? Pero kung makikita mo yung kasaysayan, nagkaroon na tayo ng Pangulong Marcos. Nagkaroon din ng Pangulong Duterte. Ngayon, may panibagong henerasyon, Marcos at Duterte. Nasaan silang dalawa? Itatama ba nila yung pagkakamali ng mga magulang nila? Ngayong nabigyan sila ng pagkakataon o gagawa din sila ng panibagong pagkakamali? Kaya ko po pinalagay yon, no? Kasi sila ang responsible sa bansa natin no? Sila ang responsible, kaya kailangan natin silang ipagdasal. Naintindihan po ba? Ngayon, ikaw, anong kwento ang gagawin mo? Sa tingin mo ba, hihinto na sa'yo ang pagkakamali? O magkakamali ka din? Desisyon mo yan. Kaya nga dito, natapos ang kwento ng pagkakamali kay Maria. Diba ang huling pangalan? Jose, asawa ni Maria, at nung umuo si Maria, nagkaroon ng bagong kasaysayan. At kay Kristo, nang isilang siya, eto na tayo sa kaligtasan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magiging okay ka rin. Tandaan mo wala ka nang, minsan kasi naiiwan tayo dun sa isinisisi natin yung nangyayari sa atin, either sa magulang o sa mga nagbantay sa atin. Sinisisi pa natin, wala na, ikaw na yan. Desisyon mo na yan, buhay mo na yan. Kaya humingi ka ng gabay sa Diyos na makatama o makabalik ka sa tamang direksyon. Huwag mo nang isisi sa magulang mo na hindi sila nakapag-aral, kaya hindi ka rin nag-aaral ngayon. Kasi po, pwede kang mag-aral kung gugustuhin mo. Huwag mo nang isisi sa mga magulang mo kung naghiwalay man sila. Ngayon ikaw, pipili ka rin ng desisyon kung talaga bang magsasama kayo at makikisama ka ng tuluyan o maghihiwalay din. Nasa sayo na po yan, Wala na tayong dapat pagbalingan o ituro kung kanino tayo maninisi. Itigil na natin yan. Kasi meron tayong sariling kwento, meron tayong sariling buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Magpasalamat tayo sa Amang nasa langit at patuloy nating isuko sa Kanya ang ating kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magpasalamat tayo sa Amang nasa langit at patuloy nating isuko sa Kanya ang ating kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang puspusang mahingkayat ang simbahan sa lahat ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilyang nag-aalitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Adbyento, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang matagpuan ng mga pamilya ang awa bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliranin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang aming pagdiriwang ng Misa de Gallo ay mailapit kami sa aming pamayanan at parokya, upang sama-sama kaming lumago sa pag-ibig sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, niloob mong isilang ang Birheng Maria, ang iyong anak na si Jesus. Naway masundan namin ang kabaagan loob ni Kristo na siyang naghatid ng kaligtasan at kapatawaran sa aming kasalanan. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na po.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Maribeth at Imelda na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kaming magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang mapumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.